And by the way, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Haryan. And I am Kate. And I'm Kyla. And Welcome to Aita Podcast. So, where your journey to leadership Starts here. Ang tagal naman natin hindi nakapag-live, no? Oo nga, hindi ko na maalala yung aside kasi sobrang busy naman kasi natin. Kamustahin naman natin yung mga viewers natin. Ayan. Hi viewers! Kamusta kayo dyan? Ayan, may nag-comment kanina nung pasimula tayo, sabi niya, miss ko kayo, kuya, at tagal ninyong hindi nag-live. Of course. Ayan. Kuya Haryan, kamusta ka naman? Ano talaga yung pinula mo? So ayan, Ate Kai, speaking of kamusta, butong pimples ko. Diba, ang dami-dami. Ang dami-dami mo pinagdadaan. Kaya nasa ka ba ng galing? Yun, tama. Bigat na bigat talaga ako itong mga nakarang araw. So, grabe. Kapag pa dyan yung presyo ng mahal na gasolina sa Pinas. Sobra. Oo, sobrang may battle ka na personally and then may battle ka pa sa financial. So, lumagdag pa yun. So, pero ang point ko kasi dito is, thank God kasi He's the source of strength natin. So, ayun naman. Okay pa rin naman ako by the grace of God. Ikaw, Ate Kate, kamusta? Ay, naku naman. Alam niyo naman na hindi ako nag-share. Alam niyo naman, lagi na lang ako nasa room lang at alam niyo na. Ikaw, Ate Kate, kamusta ka? Kaya nga, kamusta ka naman, Kai? Balita ko, may bumabalik. Ano yan? Chismis yan. No turning back tayo. Yan. So ayun, itong mga nakaraang araw, hanggang ngayon, may pinagdadaanan ng spiritual battles. Pero alam naman natin na mga struggles is part with spiritual growth. Anyways, Ate Kate and Kuya Haryan, no, sa mga nabanggit nyo, pinagdadaanan nyo, no, paano nyo ito na-overcome? Pwede nyo ba i-share? Pwede ba natin i-share sa ating mga viewers? Kasi baka meron tayong viewers na merong pinagdadaanan ngayon, no? Na baka kailangan nila ng encouragement, tsaka reminder, no? Na kung anong sitwasyon na meron sila ngayon, na they will go through it and overcome it. Ang ganda ng tanong mo, Ate Kai. Actually, so ayun, topic natin tonight is about quiet time. Ano nga ba yung quiet time? So, wait lang. Okay. So, ito na. Pupunta na tayo sa topic natin. So, quiet time, it is the quality time that a believer gives that he may know his God more. So, ito pala yung quiet time. Kumbaga, ito yung moment mo with the Lord para masabi mo kung anong nasa puso mo. Masabi mo sa Kanya yung kabigatan mo. So, ito yung magiging topic natin tonight sa ating podcast. Ito rin yung yung the time to pour out the God and condition of the heart. Ito yung pagkakataon na buong puso natin kinakausap si Lord ng solo. Nasasabi kasi natin lahat yung pinagdadaanan natin na hindi natin kayang sabihin sa labas. Yan, tama ka, Ate Kate, no? Parang sa quiet time, ito na yung unfiltered view no? Yung Tama. dito wala ka hindi ka na magpe-pretend. Papakita mo na sa Lord lahat ng sasabihin mo na, lahat ng naiisip mo, lahat ng nararamdaman mo. Yun, sa quiet time din, it's conditioned us to be sensitive to the presence of God. Yan, so, pag nagka-quiet time po tayo, the more na we worship God, the more na we pray, read the Bible, no, nagiging more sensitive tayo sa presensya ng Panginoon. Yung awareness natin, yung conviction nandun na nagiging tayo, pag lumalalim tayo sa Panginoon through quiet time, yung aware na tayo kung tama ba yung ginagawa natin, sinasabi natin, o di kaya doon pa lang sa mga iniisip natin, no? Nandun, ang kasunod nun is parang divine protection and guidance ng Lord pag nagka-quiet time tayo. Ganda lang sinabi mo, Ate Kai. Kasi gusto ko yung sinabi mo na sensitive to the presence of God. Yung quiet time is nagiging sensitive tayo sa presence ni God. Which is totoo. Kasi sa ingay ng mundo ngayon, sa labas, sa daming news, sa grabe, yung mga balita ngayon. So, kailangan talaga natin magkaroon ng quiet time. Kasi it makes us closer to the Lord. Nagiging sensitive
sensitive tayo sa presence ni God. Gaya na sinabi ni Ate Ay, di ba? So ano nga ba yung purpose ng pagka-quiet time? So, ang purpose talaga ng pagkumpay time is number one, it is our fellowship with God. The Father desires our daily worship. So ano bang ibig sabihin na the Father desires our daily worship? Ganito kasi yan. Parang yung isang ama tsaka sa isang anak. So kung hindi sila nag-uusap, paano sila ngayon magiging mag-close, di ba? So, sabi dito, the purpose of quiet time, it's the desire of our daily worship. Yun pala yun. So, ibig sabihin, pag araw-araw natin nakakanilig, nakakausap si Lord, Nagiging close natin sila. and it is a form of worship, sabi ko. So, next, Ate Kate, ikaw. Ito yung strength for the day. The Christian's life is battle against sins and the world of the evil. Yung verse dito, Efesos 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga mangkumbong espiritual, sa kasamaan, sa himpapawid. So kasi dito, habang lumalapit tayo sa Lord, nagpapatuloy tayo kay Lord, lalo tayong sinusubok, lalo tayong binibigyan ng mga pagsubok na alam natin na habang pinipilit nating manampalataya, pinipilit nating maging tama, lalo tayong nakakaranas ng mga pagsubok. Kaya dito talaga, patibayan ng loob talaga kung gusto mo talagang maging malapit tayo kay Lord. Dapat talaga matibay yung loob natin. Lagi lang tayong lumalapit kay Lord talaga na. Gusto ko yung sinabi mo nun na it's the battle against sin, yung Christian life natin. Kasi, kung hindi ka aware na mayroong spiritual battle, parang hindi mo magigets kung kailan ka nag-born again, kung kailan mo tinanggap si Jesus. Doon naman ngayon dumadami yung pagsubok sa buhay. So parang, hindi nag-make sense. Di ba, Ate Kay? Kumbaga, dapat blessings yung nararamdaman ko. Dapat yung nararamdaman ko ngayon ay mga pagpapala. Pero, nung habang nag-grow ako sa faith, parang mas dumadami ngayon yung problema. So, ito ang kailangan natin, sinabi na dito, the purpose of quiet time is to, letter B, strength for the day. So, kailangan talaga natin ng strength kasi real yun, real talk, at real talaga ng spiritual battle, di ba, Ate Kat? So, sa isang purpose ng quiet time is opportunity for a systematic Bible study and prayer. No, sa pagka-quiet time, matututunan natin na aralin yung salita ng Diyos ng yung organized, yung planado. Hindi yung basta random lang na nag-open ka ng Bible. So, ito yung babasahin mo ngayon. So, dito may mga method tayong ginagamit. Merong SOAP, tsaka MPEC-1. So, baka matakal natin yun mamaya. Tsaka, sa mga naka-attend last week, no, may topic tayo about prayer. Di ba? Sabi nga dito, opportunity for a systematic Bible study and prayer. Last week, sa mga naka-attend, di ba, nalaman natin na may pattern pala ang prayer, which is Acts. A for adoration, confession, thanksgiving, and supplication. No? So, kung last week lang din natin nalaman yun, so kung sa pagka-quiet time natin, pwede opportunity natin yun na maumpisahan magamit mo yung nalaman natin na, may pattern pala, parang napapractice din. Yes, right. Tama yung sinabi mo, Ate Kay. So, ibig sabihin pala, ang quiet time, may proseso din. Akala ko kasi before, sorry so to be honest lang din, para sa ating mga followers, sa mga ating nasa comment section, akala ko talaga dati, pag nagbasa ka ng Bible, nag-devotion ka, quiet time ba yun? So, ito pala, makikita natin ngayon, matututunan na meron pala talaga process or parang systematic din palang pagka-quiet. Ang ganda, ang topic natin ngayon. Ako lang personally, akala ko kasi pag prayer and worship and prayer, quiet time na siya, no? But ang quiet time pala is kailangan mo may Bible study. Akala ko nga dati, basta punta ka lang sa room, mag-pray ka kay Lord, quiet time ko na yun eh. Yung pala talaga kailangan, inaalam rin natin talaga yung preparation para paano natin makausap si Lord. So, yung pag-prepare ng quiet time, ano yung dapat natin gawin? Okay. So, ganda ng tanong mo, Ate Kate. Ngayon na alam na natin na kailangan may sistema rin sa pag-quiet time. So, isahan na natin.
Sabi nga dito, yung purpose ng quiet time natin, di ba, is to fellowship with God, strict for the day, opportunity for a systematic Bible study. Ngayon, ang kailangan natin para magkaroon tayo ng magandang quiet time is letter A. Ayan, isa natin yung letter A. Remember that it is an appointment with the Lord. So, intentional siya, bali ganito siya. Kung sinabi mong magka-quiet time ako ngayon with the Lord, ang kailangan natin isipin, nakikipag-date tayo kay Lord. So, remember, this is an appointment. Actually, it is a divine appointment with the Lord, yung quiet time natin. So, dapat maging intentional tayo, hindi lang tayo mag-quiet time na wait lang. Nabuboard ako ngayon, mag-quiet time ako. Hindi siya ganun. Ngayon ko lang nalaman kasi parang, di ba, lumaki tayo sa parang, knowing na pag nagbasa tayo ng Bible, or we are doing quiet time. So, dito, at least, ginaguide tayo. Itong topic na ito, ginaguide tayo para paano tayo mag-quiet time. So, letter A, remember that it is an appointment with the Lord, divine appointment. So ngayon, anong magiging impact pagka iniisip natin na ito ay divine appointment? Magre-ready ka ngayon. So, kumbaga, you're preparing yourself to meet the King. Take note, King of Kings yung i-meet natin pagka tayo ay mag-quiet time. Okay? And letter B, set a convenient time and be consistent with it. So, ngayon, alam mo na intentional na you're meeting with the King. Ngayon, ang pinakamaganda dyan, set a convenient time. Bakit kailangan natin mag-set ng convenient time? Ate Kate, tingin mo. Siyempre, ang hirap naman na basta na lang tayo magka-quiet time nang hindi tayo ready. Tama. Diba? Paano natin? Tsaka si Lord yan. Kapag si Lord yung i-meet natin, para na lang ba tayo lagi? Eh kung magdi-date nga tayo, lagi tayong ready, si Lord pa kaya? Ay, ko. Tama. Galing, ano. And then, nakalagay doon, be consistent. So, hindi lang siya one time. Tama ka, kung may nililigawan ka ba, dinate mo na isang beses, okay na. Ikaw ba, sasugatin mo yung gano'n, Ate Kai? Siyempre hindi. Wow! So, ano kailangan? So, kailangan consistent. Yan. Ate Kai, so, ikaw, ano bang masishare mo sa, sa preparation? Yan. So, syempre, kailangan prepare both body and spirit in spending time with the awesome Creator. Syempre, kailangan physically and spiritually prepared din tayo, no? Pag sinabi physically, isa kasi sa naisip ko example is yung hindi tayo aantok-antok. Syempre, kung magka-quiet time tayo tapos sinaantok-antok tayo, baka hindi na natin maintindihan kung ano yung message ng Lord. O baka opening prayer ka pa lang, yung amen ng opening prayer mo, bukas na. Di ba? Doon sa in reading the scriptures, turn away from the resources of distraction. Guilty ako dito. Yung during quiet time, katabi yung phone, pag nag-notif, nadidistract na. So, one way na ginawa ko dyan, since yung bed ko is nasa taas, yung table ko sa baba, iniwan ko na yung cellphone ko. Tapos, doon ako sa taas hanggang pagtulog na yun. Minsan, Actually, pwede natin i-apply yun. Kasi ako din, minsan, katabi yung Bible at saka yung phone. So, tama, sabi doon is, eliminate yung letter D natin, eliminate yung yung distraction. So, kung ang distraction mo ay yung cellphone mo, ilagay natin. isa pa sa mga distractions yung mga problema or overthinking yan. So, syempre, pag magka-quiet time tayo, dapat at least iset aside muna natin yung mga iniisip natin or pag-pray natin para yung heart natin is focused sa Lord. Ito lang na-share natin kay. Gusto ko yung dalawang point mo. Ate Kate, ikaw. Yes, meron tayo dito, listen to God as He speak. Don't do all talking. Kasi kadalasan kasi pag nag-quiet time tayo, yan yung madalas na nag-share tayo kay Lord. Lahat na nangyari sa atin mula pa ng nakaraang araw hanggang nung last year pa, sinishare natin ng paulit-ulit. Pero hindi dapat laging share lang tayo ng share. Dapat kasi dapat lagi rin tayo nakikinig sa mga sinasabi ni Lord sa atin. So magbubukas tayo ng scripture niya. So dapat pag nagbabasa tayo doon, ina-apply natin sa buhay natin. Hindi lang puro tayo testimony na lang natin lagi pag nagsasabi tayo kay Lord. Dapat lagi rin natin yung revelation na pinapakita ni Lord sa atin, apply natin sa sarili natin. No? Tapos may mga verse dyan sa mga awit 46:10. So pwede naman natin basahin sa screen natin. No? Meron ding Job dyan, 2:13. Meron rin
late na po kasi masyadong hindi na natin po maisa-isa. Ano po? So, ate? Ay, sorry. Meron dito sa F, seek the guidance of the Holy Spirit and to be willing to obey, and He has confirmed in His Word. True yun. Kapag tayo ay nagpa-quiet time, lagi kailangan isip natin yung presence ni Lord. Isip natin yung Holy Spirit. Kasi tuwing nag-open, hindi naman kasi pwedeng basta na lang tayo mag-open ng Bible. Kasi kahit basahin mo yan ng basahin, ng paulit-ulit, o iba-ibang ng verses dyan, kung hindi tayo nagsisip ng Holy Spirit, na hindi tayo sasamahan ng Holy Spirit ni Lord, wala rin siya. Para lang rin yan na normal na libro. Diba? Kaya dapat, bago tayo nagpe-prepare ng lahat-lahat ng yan, isip natin yung Holy Spirit. Ang ganda. Oo, pinaka-perfect. Kasi nandun na lahat, nilatag lahat yung kailangan natin paano mag-prepare. And at the end of the lines, ang nakalagay doon is to seek the Holy Spirit guidance. Kasi, actually, yung pagka-quiet time, it is spiritual. So, since it is spiritual, kailangan natin ng divine connection through the Holy Spirit. Tama ka. Ulitin ko lang yung sinabi ni Ate Kate na kung hindi tayo magpapasabot, hindi natin i-ask yung leading ng Holy Spirit. We're just reading a common book, parang normal na libro lang yung pinabasa mo. So, asan yung rema? Paano mo siya may iintindihan ng iyong sariling kaisipan lang kung hindi tayo magpapasama sa Panginoon ng Espiritu, di ba? Kasi salita ni Lord to tama kayo. Salita ni Lord to, kaya ang makakapagpaliwanag lang talaga sa atin, sa ating puso is through Holy Spirit. Yan, ang galing. And Kuya Harian, meron pa tayong isang importanteng dapat gawin, no? Pag nagka-quiet time. Bago ko makalimutan, pinaka-importante. And letter G, come before Him with a clean heart. Tama, Harian. Arayin natin lahat to. Hindi lang ako. So, ulitin ko para may mas linaw pa. Come before Him with a clean heart. Clean heart. Bakit nga ba natin magkaroon ng clean heart? Kasi, isipin mo, yung tubo na madumi, papasukan mo ng malinis na tubig. Dadali ba ngayon yung tubig na malinis kung panay-bara naman yung tubo? Siyempre hindi. Ngayon ang kailangan natin gawin, prepare mo yung sarili mo, and at the same time, you ask for the cleansing of the Lord. Come to Him with a pure heart. Kailangan pag lumapit tayo sa Kanya, sabihin na natin, huwag na tayo magtago kasi He is all-knowing. Di ba, Ate Kai? Kasi kung halimbawa, ayun nga, yung sinabi ko, kung nalapit tayo sa Kanya na ang dami natin dala-dala, ang dami natin unconfessed sin, lalo niya unconfessed sin, it is pride. Sign of pride yan. Yung alam mong may ginawa kang tapos hindi mo kaya hihingi ng tawad sa Diyos or nahihiya ka, sign of pride, actually. Tingin mo, Ate Kai? Diba, tsaka, ang buti ng Lord, no? Kasi ang gusto niya lang sa atin is yung heart natin. Ibibigay pa ba natin ito ng madumi? Diba? So, parang, yun. So, yan. Sa pagka-quiet time, meron din tayong mga materials na kailangan. Yan. Yung una is yung Bible. Yan. Read the Bible carefully. Yan. Meron tayong, may iba't ibang translation ng Bible. Yan. Pwede kayong choice nyo kung anong mas fit sa inyo. Yan. Meron, naglagay din kami dyan ng top 6 na Bible Yan yung mga version. recommend ko para mas madaling Mas madaling maunawaan. Para malang check ba, no? So, tayo kasi. Baka magdaganaga tayo habang nagbabible tayo. So, yun. So, letter B. So, ito yung mga materials natin pag nagka-quiet time. So, we can prepare and at the same time, ready tayo. Kaya nga sinabi ni Ate Kai, number 1 is we have our Bible. And yung preferred nating version, Tagalog yan, o Ilocano, check ba? So, it's up to you kung ano yung mas malinaw sa'yo. Letter B naman is, syempre, kailangan natin ng notebook and pen for recording. Kasi ganito yan eh. Pag si Lord nangusap sa'yo, nag-pray ka, si Lord nangusap. Ngayon, dapat may notebook ka kasi susulat mo yun kung anong araw, kung anong verse sa'yo nangusap si Lord. Kasi pag yun, sinagot ang Lord, babalikan mo yun, journal yun, ang ganda nun.
ceremony mo yan. Di ba, Ate Kate? Yes, amen. Ayan, bakit nga ba natin gano'n? Ayan, kailangan natin ng notebook and pen. So, meron kami pin-prepare. So, meron diyang mga questions. At meron din kami pin-prepare na sample text verse para sa ating mga viewers. No? Sasagutin natin yung sasagutin ng ating mga viewers yung mga question na yan based sa text verse na ibibigay ni Ate Kate. So, yung hinanda namin, yung Proverbs chapter 3, verse 5 to 8. So, chapter 3, verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 6, sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. 7, huwag mong ipagmayabang ang iyong nalalaman, igalang at sundin si Yahweh, at lumayo sa mga kasamaan. 8, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag na mawawala ang pighati, gagaling ang iyong mga sugat. So ito yung ni-ready namin na sasagutin ng mga viewers natin. So pakibasa yung first viewer natin at question. Ito. So, ito ngayon yung actual natin gagawin. Sabay-sabay tayong matuto paano gawin yung white time. So, ito yung unang tanong. What new lesson has God taught me? So, dito yung Sinagot ng viewer natin. Pangalan niya ay TMJ. Blessed din po, classmate. Sabi niya, pa-shoutout po from Alaska. Shoutout, classmate. Shoutout po kay Ate MJ from Alaska. Grabe, salamat sa pag-tune in ngayon. I hope marami kayong natutunan ngayon. So sabi niya, tinuturuan ako ni Lord na magtiwala. So ito yung nakuha niya dun sa verse na sinare natin kanina sa Proverbs 3, chapter 5 to 8. Sabi niya dito, tinuturuan ako ni Lord na magtiwala sa Kanya ng buong puso. Hindi lang half-hearted. Hindi ko kailangan i-figure out lahat kasi siya ang may control. Wow! Ang galing ng sagot niya, ni Ate MJ actually. Thank you po. Thank you po sa answer ng viewer namin. Oo. Kuha-kuha niya di ba? Talagang ready siya. Kasi ang tanong natin, anong lesson ang tinuro sa'yo ni Lord? Tapos sabi niya dito, tinuruan ako ni Lord na magtiwala sa Kanya ng buong puso. Hindi lang half-hearted. Iba yun, yung buong puso at half-hearted. Ang galing mo doon kay Ate MJ. Hindi ko kailangan i-figure out lahat kasi siya ang may control. So, yan, idagdagan ko lang yung sinabi niya na hindi ko kailangan i-figure out lahat kasi siya ang may control. Kasi daming tanong kung mga problema natin, daming question. Bakit nila ni Lord to? Bakit pinayagan ni Lord to? And perfect ang sinabi niya na God is in control. So, yan. Okay, next question. Next question. Yan, galing po sa ating viewers. Ang question po natin, what promise must I claim? From Proverbs chapter 3, verse 5. Yan, sabi po na ating isang viewers. Yan, hello po. Ako si Jane from US. What promise must I claim sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 8 yan? Pinangako po ng Panginoon na itutuwid niya yung path ko, taray taglish, at gagabayan niya ako. Plus, may healing at strength pa kapag sumunod ako sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Yeah, praise God po sa buhay ko, Ate Jane. Yan, chocolate. Ang galing sabi niya dito, pinangako po ng Panginoon na itutuwid niya yung path ko at gagabayan niya ako. Grabe yung word ni Ate, sino mo po ba to? Si Ate Jane from US. Hello po, Ate Jane. Thank you po sa pag... Okay, letter C. Ito naman Si po, next question po natin, si what command must I obey? So, galing po sa viewer natin na si Ate Jessie. We miss you, Idol Podcast. Magtiwala po sa Panginoon ng buong puso. Huwag pong maging dependent sa sarili kong understanding and always acknowledge Him sa lahat ng ginagawa ko. God bless you, Idol Podcast. Thank you po sa viewer namin na lagi po kayong nandyan at nagko-comment sa amin, sumasagot ng question. O, diba?
Sabi sa question, command that I must obey, ang sabi niya, magtitiwala po sa Panginoon. So, ibig sabihin yung pagtitiwala kay Lord, hindi sa command. Nagets niyo yung point natin doon, na yung pagtitiwala sa Lord is sa command na kailangan natin maniwala talaga kay Lord. Actually, hindi lang siya pakisuyo eh. Talaga magtitiwala tayo ng buong buo at hindi tayo laging magdidepende sa sarili. Oo. Actually, sabi niya maging dependent. Sa sarili kong understanding and always acknowledge Him sa lahat ng ginagawa ko. So, yan, napaka-importante nung sinabi ni Ate Thank you po ulit sa pag-comment sa amin kay Ate Jessie. Ito, next naman. What example mas naipalo sa akin ni Kuya? May grabe ang haba nito. Ang effort. Grabe ng viewer natin na to. Siguro to lagi talaga tayong pinubyo. Grabe. Grabe yung sagot niya. Sabi niya, mapagpalang gabi, emerging leaders. Wow. Yung example ng isang taong nagtitiwala kay Lord 100%, sabi niya, hindi lang sa salita pero sa actions din. So ang galing lang din ng wait lang, doon muna tayo, pause muna tayo doon. Sabi niya, hindi lang sa salita pero sa actions din. Kumbaga, you're not just saying na may trust ka kay Lord. Ang sabi ni Kuya Chuck, aliporte ba yun? Ay, wala nakalagay. Ang sabi ni Kuya Chuck is with action. So, it does make sense kasi action speaks louder than words. So, mas ino-honor ni Lord yung action natin kaysa yung sinasabi natin. Kasi kung kahit sinasabi natin may faith tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, pero sa action natin medyo hindi na nakikita. Parang hindi consistent yung yung faith natin kay Lord. So, napaka-importante nga naman nung talagang action na sinabi ni Kuya Chuck. Yung tipong kahit di niya nauunawaan ang sitwasyon na meron siya, tuloy pa rin ang pagtitiwala at pananampalataya niya sa ating Panginoon. Make sense ulit? Hindi mo alam, hindi mo gets bakit ka dumadaan sa pagsubok na yan, pero yung tiwala mo kay Lord nandun. Bakit? Kasi siya yung creator natin, siya yung Lord natin. Bakit hindi ka magtitiwala sa Diyos na unang-una? Nagpahinto ng oras nung sila Joshua, sila Moses na naging pagdigma. Yun yung God na pinagbibigyan natin ng faith, ng tiwala natin. Pangalawa, kaya bumuhay ng patay. So, I'm saying yung mga attributes ni Lord kung bakit natin kailangan siyang pagkatiwalaan. Humati ng dagat nung walang madaanan sila Moses. Ganun ka-powerful yung Lord na pinagsisilbihan natin. Thank you po kay Kuya Chuck sa comment. So yung Yan, galing po sa ating viewers, si Miss Judy. Yan. Parang nakasay mo kasi yung picture niya parang sa Siyempre ba to? Siyempre ba? Tayo po. Yan, yung question natin is, what error must I avoid? Yan, sabi ni Sister Judy, yung pagiging I know everything mindset, mali yung sobrang tiwala sa sarili, imbis na sa Panginoon. Yan, humbleness. No? So, sobrang importante na yung pagiging humble at ina-acknowledge natin ang Lord sa lahat ng ginagawa natin. may madadagdag ka ba? Balik, akala ko. Wait lang, balikan natin yun. Ang sabi niya, I know everything mindset. Minsan naging ganito ako eh. Yung parang feeling mo, kasi matagal ka ng Kristyano, alam mo na lahat. Feeling mo, wala nang may impact sa'yo sa pastor, si teacher. Kasi all-knowing, kumbaga, naging Christian, naging baby Christian. So, dito, galing nung comment niya yung ating Julie, sabi niya, yung pagiging I know everything mindset, mali yung sobrang tiwala sa sarili, imbis na sa Panginoon. And it's very perfect kasi sabi doon, trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding. So, ibalik natin doon. So, thank you sa pagsagot, Ate. Yan. Tsaka yung pagiging I know everything mindset, prone to sa mga heartbreak eh. No? Sa pain. Aray ko, Di ba? So thank you po sa nag-comment. So F na tayo. What sin must I forsake? Thank you po sa viewer namin na si Ate Anjo. Ni hao, Idol Podcast. Dapat talikuran na natin ang anumang klase ng kasalanan. Isa na po ang pride at wrongdoing. Maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. God bless us. Thank you po. True to. Kasi kadalasan talaga, yung pag nagkakaroon tayo ng problema, pag dumali sa atin ng pride, so nakakalimutan na natin lahat eh. Tapos nakakagawa tayo ng
mali na talaga. Kasi para nang mapanindigan natin lahat ng desisyon natin kahit mali na to. Ayun, kasi nga doon na yung pride. Kumbaga, ano na eh, napasubo ka na dun sa decision mo. Dahil sa pride, tinutuloy mo, parang gano'n. Ano lang, grabe naman yun. Pinis mo naman maglipat na. Wait lang. Maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Hindi pa perfect ng sinabi ni Ate Jo, kasi very timing, na totoo nga naman kasi in the eyes of the Lord, we're nothing. So, kailangan ko lang ng pakumbaba. At may naalala akong verse sa James Father yung sinabi ko na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kumbaga, when you acknowledge na wala ka talaga in the sight of the Lord, that's the time na tinataas ka niya. Yung the moment na you humble yourself, the more you humble yourself, si Lord ang bahala kung magtataas sa'yo in due time. Last, thank you po sa viewer. Kanino po to? G? Sa'yo. Kay Ate Ivy to. And parang, ewan ko, yung picture nasa Thailand ata. Ito. What you knowledge about God Himself has revealed. Sabi niya, has He revealed. Ito yung sagot niya. Ang Panginoon ay faithful. Faithful guide. Hindi niya ako o tayo pababayaan. Praise God. Totoo yan na ito, may mga sitwasyon sa buhay natin na nangyari na, pero, kumbaga, yung pag-guide sa atin, Lord, nandun pa rin eh. Yung compassion niya sa atin, nandun pa rin. Even though may free will tayo yung gumawa ng decision na yan, pero kasi si Lord, nandun pa rin eh. Kasi, mayroong sovereign will si Lord. Tapos sabi niya dito, siya ang source ng wisdom. Praise God. Tama yun. Healing at direction ng ating mga buhay. Wala nang hihigit sa Kanya. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Thank you po kay Ate Amy. So, yun yung process ng paano tayo mag-quiet time. So, salamat sa mga sumagot sa ating mga viewers. Pwede ba natin palakpakan yung ating mga kanyang sarili? Sa pagka-quiet time, pwede rin tayo, you may also make a list of prayer requests and check all the answered prayer. Napakaganda rin na nag-list tayo ng mga prayer natin at pwede natin siyang balikan kapag tinatugon at tinatagpo natin ng Lord. It helps us to faith natin mas maging stronger. So, ayan, okay na. Sa list of prayer requests natin sa ating quiet time, kaya kailangan tayong may pen and notebook kasi yung mga prayer list natin, tinitake down notes natin doon. Okay? So, in conclusion, Anong masasabi mo sa lahat ng tinalakay natin, Kuya Aryan? wait lang. Bigyan niyo ako ng mga Mula dun sa paano ba natin ito i-prepare, ano ba yung dapat natin? Actually, ito yung ma-share ko na habang ginagawa natin ito. So, quiet time, kailangan natin very intentional kay Lord. Kasi ito na yung moment natin. Personal moment na isip siya. So, ang ganda. And salamat din sa lesson na to kasi ako personally kasi pag nag-devotion ako, although start ako ng praise and worship and then babasa ng word Lord, prayer, gano'n. This time, mas naging organized siya. And thank you sa topic na to kasi ako natuto din. Ngayon ko lang ito na tagpuan talaga. Quiet time na to. Praise God. Marami akong natutunan dito sa topic na to. So, yung conclusion ko dito, yung quiet time pala, no, dapat pala talaga prepare yung heart natin. Pinaka. Dapat clean yung heart natin kapag kakatagpuin natin si Lord, no? Tapos, lahat na, sabihin natin, kasi si Lord yan eh. Lahat ng pinakatago-tagong sin natin, talagang piliin na natin, no? Para kahit papano, no, gumaan yung puso natin. Lagi natin isip yung Holy Spirit. Tapos, may mga dito na matututunan natin kung paano mag-devotion. No? Kaya, ang dami kong natutunan sa quiet time na to. Ang galing, no? Kasi tayo yung pinagsama-sama, yung hindi quiet. Siya quiet daw Ikaw, siya. Ate Kai, anong pinaka-natutunan mo dito sa So, maganda ng topic natin. Salamat sa Lord, no, na dito ako kasi sobrang tagal kong gustong may mas malaman at paano nga yung pagka-quiet time. Yung quiet time pala yung intention na
prayer tsaka worship lang ngayon. Yun, nag-read pala ng, ayun, nagbabasa din po pala ng Bible. Yun pala po yung parang considered as prayer. Natutunan ko rin yun, yung mga, ano ba dapat yung piniprepare, no, pag nagka-quiet time. Sobrang importante po nung kanina, yung mga nabanggit na ano po yung dapat mga preparation na ginagawa natin pag nagka-quiet time. So, ayun, narinig natin yung mga impart ng ating mga kapatid ngayon tonight. Wala kay Ate Kay. Thank Ate you. Kayla. So, muli, I'm Marian. Ako naman si Ate Kate. And I'm Kyla. And this is Idol Podcast. Wait lang, meron pa tayo na. Where your journey starts Here. here. Bye.